Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ngayong March 25. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app pang iOS, pang Android. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, heart. Text line 0999-376-6768. Nasa digital free TV rin ang Karambola sa Aliw Channel 23. Channel 24 yan sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, at Channel 25 sa GMA For The Box. Good morning. Morning. Sa inyong lahat. Hindi, ayun. Nasaan na? Mukhang dyan, wala. Nawawala yung monitor natin. Nawawala yung monitor natin. Langko. Baka may nag-kidnap. Baka kung saan dinadala yan. Bagay, sa bagay. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Meron akong hindi babatiin. Sino ayaw mong batiin? Oo, isang kaibigan nating kilala sa public relations industry. Sino? Si Ma'am Jenna Fetalino. Kapatid to ni Dennis Fetalino. Oh, nung nasirang Dennis na siya, no? Oo. Bakit? Namatay na ba si Dennis? Oo. Ha? Hindi mo na about a year ago. Pero si Jenna ay ang kanyang napakagandang kapatid na PR consultant at magaling umawit to, bro. Magaling ba? Oo, magaling. Yan ang kanyang pambato, Bato. Among her claims to fame. Among her claims. Happy birthday, Jenna. Happy birthday. Happy birthday. Pagkatapos na ng Holy Week yung pansit. Ayun. Pagkatapos na, di ba? Kasi Pansit. kami dito ngayon, fasting and abstinence. Ba? Itong pumunta pa rin itong mga pinsan ko dito, hindi kayo nagsasabi, Friday Golf Club ng LA. Pumunta kayo dito, hindi kayo nagsasabi. Nag-golf lang pala kayo. Saan nag-golf? Iba-iba. Pumunta daw sila pati sa nag-tour. Baguio Country Club at saka doon sa wow. Nagkaroon ng tournament doon eh. Sobra na kayo, ha? Hindi, nagkaroon ng tournament dyan. Palagay ko Camp John Hay. Palagay ko natalo kayo sa pustahan kaya hindi kayo nagpakita. Ayan. Mga pinsan ko galing mga nag-golf, mag-ingat po kayo sa stroke, heat stroke. Ngayon. Oo, sabi ng Pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, Pag-asa yan, official na raw po, nagsimula ang summer. Alam mo, hindi ako payag dyan, wala naman summer sa tropical. Oo, summer. Winter, summer, autumn, the whole year round yan eh. Sa amin po, Dry season dapat ang tawag doon. tag-init at saka tag-ulan. Dry season, wet season. Dalawa lang po. Dalawa lang yan. Dry and wet. Wala, inaano niya ang kanya. Ibig sabihin po, yung seasons kasi natin, hot and hotter. Ngayon, hotter na. Mas mainit. Hot and hotter, pagdating naman ng wet and wetter. Ganun lang. Tag-ulan. Dalawang season lang, bali. Ibig sabihin po nito, tapos na yung amihan. Yes, wala na yung mga magdadala yung ng hangin galing sa north. Yes. Yan lang po ibig sabihin niya. Pampalamig, mga pampalamig. For lack of term siguro, kaya sinabing official summer na. Yes. Hindi naman, sorry. At ang warning po ngayon ay heat stroke. Yan. Mag-ingat ho tayo, ha? Lalo na yung mga papunta sa mga beach, kung saan-saan. Yan, heat stroke. Meron daw, doon sa La Union. 46 degrees. Wow!
Ano yung heat index? Oh, heat index. Marami pa naman nag-ano dyan. Nagbi-beach. Nagbi-beach dyan. Sa La Union, no? Sikat yan eh. Sikat yan. Sa La Union. Parang Siargao yan. Ano to, yung Bawan. San Juan, Bawang. Yan. Yan ang mga matitindi dyan. So, ngayon po, meron daw mga lugar dito sa Luzon na mag-ingat kayo, aabot sa almost 40 degrees ang heat index. Yan yung mga usual, kagaya ng Cagayan. Tuguegarao. Yan. Pero Ang heat stroke po kasi, ano yan eh? Nakakatakot yan eh. Hindi mo alam? Yun, bigla na lang Bigla ka na lang darating. Ibig sabihin, dapat maraming tubig. Pag naramdaman mo yung symptoms, too late. Ano yung mga yan? Pwede ka mamatay dyan. Yes. May mga namamatay sa heat stroke na sinasabi. Nawawala ng ulirat, yung taranta ka. Yan, totoo yan. Ay hihimatay. Sa aming mga biker, motorsiklo, Okay. kailangan keep yourself hydrated. Hydrated. Bigla na lang mawawala ng ulirat. May mga ilan na akong kilala dyan. Yung, Out of the blue, bilang bumagsak. Yung heat stroke po, Dati yung singer natin sa Hagibis, na naging ano siya, di ba, congressman or something, si Sonny Parsons. Sunny Parsons. Ganun na nangyari sa kanya. Konsyal. Konsyal ng Marikina. He was riding his big bike, sanay na sanay siya. Ngayon, yung mga, siya inabot sa daan. yung mga magbabakasyon, nako. Delikado. Yan ang mabigat. Yung heat stroke, pare, mabigat. Mabigat yan. Ingat, hydrate. Ay, hindi po yan pwede ng first aid. Oo. Hindi ka... Kailangan yan, emergency medical attention agad. Agad. Oo. Kailangan po hydrate ng hydrate. Ang panlaban dyan, tubig talaga. You must be hydrated. Maski wala ka pa nararamdaman, tubig ng tubig. Kung dati 8 glasses kayo, ngayon mag-12 kayo. Kung mas mabuti, kung mas madami. Ang problema lang, kung wala kayong tubig, kagaya ng nangyayari ngayon. Ang sabi nila, kapag nag-heat stroke, huwag mo nang bigyan ng tubig. Kagad. Kasi baka... Ang dapat to try to cool the body. Ang nangyayari po kasi sa heat stroke, biglang tumaas ang temperatura ng katawan. Pag nagtubig ka kagad, baka bigla ka. Bigla ka naman. Ano ang mga symptoms? Nahihilo, minsan nagsusuka, yung disoriented, ganyan. Pinapawisan. Yan. Swollen tongue, dry spell, yan. Karaniwan po yan, more than 40 degrees na ang temperature Sa katawan mo, sa katawan. Yan, heat stroke ha. Inom ng tubig. Yung mga magbiyabiyahe, magbaon na ho kayo ng tubig. Sometimes yung tubig hindi uubra. Kailangan yung, ano ba tawag dito, yung drink na may... Pocari, sweat. Electrolytes. Well, yun, dapat yun, may baon ka rin. But isn't that water, lagyan mo na asukal or something? Hindi, so, pwede rin yun. The ignorance. Basta more than dapat water. Hindi, meron kailangan ng electrolytes sa katawan natin. May mga electrolytes. Especially potassium, meron yun. Kasi Gatorade. Parang Gatorade. Para naman tayo nagko-commercial. May mga nagsasabi sa akin, hindi lang Gatorade at Pocari Sweat. May mga iba pa daw. May mga ibang you can make your own daw. Kaya lang sinasabi natin ito, dahil itong mga ito, mga kaibigan naman natin. Okay, sige. Baka nakakalimutan ninyo, ha? Oo. Baka tamaan kayo dyan. 7 areas daw po ang nakikita ng Pag-asa. Extreme caution ang kailangan. Dito sa areas na ito. Clark. Yan, ha? Clark, maraming pupunta dyan ngayong Semana Santa. Sa iba, Zambales. Yan. Iba. Muñoz, Nueva Ecija. Okay. Yang area ng CLSU, Central Luzon. Mga biyahihan talaga yung lugar. Yan, Baler. Nakaganda ng Baler. Baler. Yan, the best yung Baler. Kasi may lumang, dyan Spanish era. Simba. Area, ganda dyan. Kasiguran. Another, yan. Dyan po yan sa Aurora. Sa Bataan. Eto, pare, bakasyonan din. Subic Bay. Ayan. At 37 ang prediction ng heat index dyan. Taas nun. Okay. Extreme caution po yan. Sabi ng Pag-asa.
Pero binanggit mo kanina may mga sa golfers. Madala ako makarinig ng mga golfers na nahi-heat stroke dahil talagang natural Pero sa meron. golfers. Na one, meron sila mga dala sa golf cart nilang inumin. Two, merong mga inumin sa bawat Station. hole. Hole. Pero meron pa rin Meron pa rin, ano? nangyayari, pare. Oo, Alam ko, tinatamaan ng kidlat. Pero Hindi, yung heat stroke. Yan Yan nangyayari sa golf course. Medyo ginanahan masyado talaga sa score niya. O gustong makabawi sa pusta, nakalimutan uminom ng Ayan, tubig. yan ang problema. Problema yon. So, yan po ang kailangan na bantayan nyo. Yung mga magbabakasyon ngayong Holy Week. Bukod doon sa traffic, syempre. By the way, ang heat stroke din, wala sa body structure yan. Kung malaking katawan ka o payat. Wala. Wala, no? Heat stroke. Can hit anybody. Yung temperature ng katawan mo biglang tataas. Okay? Ang hydration will help. Oo. Pag nangyari yung heat stroke po, kailangan yan talaga emergency medical attention. Hindi pwedeng home remedy. Home remedy, hindi pwede. Ang siguro ang first aid niyan paano pababain yung temperature ng katawan siguro punasan. Okay. Punasan ng tubig, pero yung daw uminom ng tubig wag muna agad. Okay. Isa pa pong Huwag effect, biglain, in other words. biglain. Isa pa paring Jonat na effect nitong Heat stroke. ay El Nino ay binabantayan na raw ngayon ng Department of Energy. Uy, Ang mga dam. sandali. Anong word ng binabantayan ginamit Monitoring. nila? Naku, Diyos ko, yung monitoring, kinakabahan ako sa salitang yan. Sabi niya po, dahil sa summer, tag-init. Huwag na natin tawagin summer, masyadong yan. Tag-init na lang. Seasons. Tag-init na lang. Tag-init. Tag-init. Mainit naman talaga rito sa Pilipinas, mas anong oras. Pero tag-init talaga to. Ang magkakaroon daw po, baka magkaroon ng yellow alert. Ayaw mo ng orange or ayaw mo ng pink o yellow. Oo. So, baka raw po kasi ang mga hydro natin, bumababa ang tubig. So, ang Because of El Nino. Ngayon na po natin nararamdaman yung El Nino. Official start na ng tag-init. Hydro plants daw po below capacity na dito sa Luzon. So, April and May magkakaroon ng yellow alert. ayan. Yan. Ito rin mga period kasi nito, talagang mas malaki ang demand ng kuryente. Pag summer, pag tag-init, increasing cooling needs, ganyan. Ande. Shift in consumption. Aircon, aircon. Infrastructure strain na nangyayari. Ang dyan, power. Water, siyempre. Water, Siyempre. 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 Oo. Oo. Pagkatapos, irrigation, lahat magsasabay. Sabay-sabay, no? So, ano daw po ang gagawin nila? Well, they will continue to monitor. Ayan, narinig ko na naman yan. Sabi po ni Energy Secretary Rafael, PM Lutilla, the DOE continues to monitor the power situation. Yan. Pagkatapos, sabi niya po, we are therefore closely coordinating. Nako, Yun. yun yung mga Monitor, words. kapatid yan ng coordinating. Ayos yan. Yan, ayos. Monitor closely. Magkatuwang yan, coordinating. magkatuwang. Okay. Bakit nagko-coordinate? Carefully manage and plan. Ayan. Hindi lang manage, carefully. And plan. And plan. And plan. To ensure reliable and sustainable. Ang ayoko dun sa plan. coordination. Kulang. Ang ayoko dun sa plan, yung plan kulang? dapat ginawa mo Noong maaga. Umpay. Kulang yan. Ano kulang? Kulang yan. At ito at binabalaan namin ang NGCP. Ayan. Kulang yan. Pero totoo yun. Ha? Tama kasama sa... Kulang yun. Lagyan mo na tirahin mo na yung NGCP dyan. Kulang yan eh. Hindi kompleto. Huli mo. Ops, hindi kompleto. Oo. Hindi kayo NGCP is likewise directed. Yan. Oo. Yan na. Diyan na. Para kompleto. Ikaw naman, Mose. Finally, ito, para kompleto na. Para kompleto. DOE urges the public
to practice energy conservation. Ayan. Magaling. Kasi dati, yan ang lead eh. Yan nilagay mo sa... Hindi, ang una ngayon, monitor. Yan ang lead. Tapos coordinate. Tapos sisihin ng NGCP. Plan muna. Plan muna pala. Plan muna. muna. Coordinate and plan. Yan. Plan. Tapos sisihin mo na NGCP. NGCP. Ito, ang galing nito. Tapos kasama sa statement. Tapos sinabihan mo na ang mga consumers. Magtipid kayo. Tipid kayo. Sinasabi ko sa Tipid inyo. kayo. Sinasabi ko sa iyo. Yan. Okay. So, kompleto na po tayo. Sa press release. Problema, mawawalan pa rin ang kuryente. Mawawalan pa rin. Yan. Kaya kawawa dito yung mga maliliit na establishments. Rotating brownout. Kasi wala po silang generator. Yung mga mall meron yan. Okay? Yellow alert daw, sabi na. Alam mo, paring Conrad, paring Joel, may balita ko. Ito naman balita. Balita lang. Na ang gobyerno nagbibigay ng assistance sa small businesses. Okay. Well, ang suggestion... Chismis ba yan o ano? Balita. Balita. Hindi alam ni parang Bisoy. Bisoy, makinig ka. Ito. Para sa ito, Para sa ito. In addition to yung mga pera-pera, lahat, etc. Ayuda. Yung mga, isa daw na iniisip nila. Iniisip pa lang, ha? Okay. Magpakabit ng mga solar panels sa mga small businesses. Solar panel. Yan ba, karinderya. Sa halip na ito, bibigyan ka namin ng solar panel para makabit tayo. Doon sa community na yan. Yan. So, sabi ko, tingnan natin kung paanong, huwag lang ninyo ibibigay doon sa isang merong national franchise. Baka kung bibigay yan, wala. Ubus yan. Imbis na panel, abutin yan, utang. National Super Franchise. Kaya kailangan dadaan doon. Lahat ng solar. Yan. Bakit hindi nga? May fit incentive. Di ba? Ang dali nun eh. Mas maano pa nga yun eh. Kaya na So gagamit lang sila pag walang araw. Gagamit sila ng Meralco. Otherwise, pwede sila, kagaya ngayon. Pero pare, sinong makakakupo nung kontrata nung? Yun na nga sinasabi ko. Kasi ang balita ko nga, yung balita lang naman. Balita lang. Balita lang. Kung binigay ninyo doon, walang mangyayari kasi ubus tayo dyan. Ubus tayo doon. Okay. Masyado naman daw mabulaklak yung salita ng DOE. Sabi ng commenter dito sa atin. Kailangan Kailangan po yun dahil yellow alert. Tsaka yan. Kailangan. Ang kasi, tag-init, panahon ng mga bulaklak. Gumamela. Yan. Nag-ano lahat yan. Ngayon, nagsalita na rin. Sa NGCP, hindi, yung binanggit mo nga, yung dinirect nila. Pero, may tatlong paragraph na specific sila na dapat ang gawin ng NGCP, ha? Ano sabi? Expedite the completion ng mga... Specific, ha? Mga generation facility. Pero sila coordinate and monitor lang sila. Tapos, binanggit pa alin, yung Hermosa San Jose, 500 kilovolt project, Cebu Negros Panay. Siguraduhin nyo yung expedite nyo yan, ha? Ayun. May naman, may specifics yung NGCP deliverables. Dapat talaga. Galing. Bakit may ganyan pa? Nakuha na ng Boitis yung gusto nila sa NGCP. Gusto rin ba niyo? In December Gusto ba niyo makibakas pa dyan? Nakuha na nga Makibakas pa dun sa... Kaya tumaas na nga ang singil ng kuryente. Nakuha na yun. Ancillary services na kayo Kopo, pare. Kopo. With the help of the Department of Energy. Yan. Pero ito po, diyan daw sa Iloilo, nagkakaroon na ng rasyon ng tubig. Patay. Yan. Iloilo po yan. Ano ibig sabihin na po niyan? May oras na walang tubig. Yan ang rationing. No? Yan yung rasyon. Kasi daw po ang bilis ng pagbaba ng level ng tubig dyan sa Maasin Dam. Okay. Wala kaulan-ulan dyan Problema yan. Sino ba kasi ang ang concessionaire? Wala ba? Sino? Yan ba may mga mall at Yan. Patay tayo dyan.
Prime Water Infrastructure. Yan po ang pag-aari ng Villar Group. Sila po ang may hawak ng concession dyan sa Iloilo City. Pero yung bulk water ay nasa Metro Pacific. Okay. Bulk water. Yan. Pero ano na yan? Rasyonan na yan. Ano po ang solusyon? Magpapalabas daw ng mga truck dyan sa Iloilo. Kaya namin nire-report to. Yan po nangyayari sa Iloilo. Nangyayari na ngayon, ha? Hindi pa kasagsagan ng El Nino, ha? Mangyayari din po yan dito sa atin. Kahit saan man kayo nakatira. Yang kawawa naman Iloilo. Just last year naman mga brownout ang tumama sa kanila. No? Panay. Oo, ngayon naman. Ang panay. Kasi ang ganda ng dyan, business dyan sa Iloilo. Oo. Ano yan traditionally, trading center. Yang Iloilo. Wala nang yan ang ngayon. kalaban ng yan ang kalaban ng Cebu. Rasyunan na po ang tubig dyan. Okay? Ay, paano pa yan? Ngayon, ang National Water Resources Board urge, ano ba yan sa Tagalog? Hinihimok. Hinihikayat. Ang mga exclusive villages dito sa Metro Manila at yung mga condominium. Yan. Na yung kanilang mga asosasyon. Naku, patay tayo dyan. Maglabas po ng tawag nito. Parang Kalatas. maglabas ng warning. Kalatas. Yan. Mga managers, property managers. Bulletin daw maglabas kayo. Para magtipid sa tubig. Too late na kayo, NWRB. Dami nang nasayang na tubig. Dapat mula Enero pa lang, yan ng... Hindi, Brian. Iba ang priorities ng mga homeowners association, gaya ng Reman Bill, homeowners association. Bakit iba? Paano na iba? Ang naglabas ng kalatas, mag-i-increase daw ng homeowners fees. Yan. Ayun. Pero nothing about conservation. Tubig. Conservation. Maayos na paggamit ng kuryente. Sabi po ng National Water Resources Board, yung Galing inyong nyo. mga bulletin, kayong mga exclusive villages dyan, yung mga asosasyon nyo, ang dami exclusive villages. Dami dyan. Maski sa Antipolo. Marami dyan. Exclusive villages, basta lang ginagaya yung Makati. Condominium. Kailangan daw po maglabas kayo ng bulletin at sabihin sa mga residente na kailangan magdidilig kayo ng halaman kung kailangan. When necessary. Mabilis ang absorption. At kung pwede, gamitin nyo yun. Huwag daw gamitin ang tubig panlinis ng sidewalks. Hose. At saka ng karsada. Bumibili nung high pressure na tuwan-tuwa sila, hinuhos nila yung kanilang garahe. Alam mo yun? Sarap sarap Ganda yun. Ganda Kung mahilig kayo sa mga high pressure, na mga hose, etc., etc. At suggestion ko sa inyo ganito, kasama kayo dun sa escort ng mga papuntang Ayungin. Para water cannon. Water cannon din niyo yung mga kalaban. Tama. Para kayo nag-San Juan. Malakas yata yung water cannon ng China. Nakakabasag ng salamin Okay, Hindi nga, di kami at least may panlabang ka. Panlabang ka. Imbes na bina-water pressure mo yung sidewalk. Doon kayo At saka yung kalsada. Doon na kayo sa iyo. Makakakuha kayo sa tubig ng ng dagat. Yan. Anli yun. Yun ang Anli yun. Anli. Tubig Huwag dito sa kalsada. Doon kayo sa Ayungin. Matindi ron tapos na nga pero enjoy na enjoy yung kalsada. At alam nyo, hindi lang sa exclusive villages. Kahapon, pumunta ako Antipolo. Ay doon. Along the road. Ganon din ang ginagawa, pinangwawalis ang tubig. Anak ng tokwa naman. Hindi kasi yung Gusto ko na tumigil at sabihin, Brad, bababa yung El Nino. Bababa yung alikabok at saka lalamig. Yun ang tingin nila. Asfalto. Asfalto So, effective ba to? Sinabihan ng MWRB. Wala. Ang mga exclusive villages. Baka kailan yan? Mga starting today. Ayan.
Baka abangan ko yung kalata sa Reman Bill mamaya. Yan daw po bulletin. Mag-issue kayo ng mga bulletin. Yun daw po may mga swimming pool maintenance. Wag na muna kayo ngayon magpa-maintenance kasi papalitan yan yung tubig. Wag na muna. Magsiswimming sila dun Magsiswimming sila dun Di sila during the summer. Summer. Summer So, kailangan palitan yung tubig. Di bali na yung mga mahihirap, mawalan ng tubig. Tsaka ilang tangke yun, Yung ipa-load ng isang swimming Talaga? pool, kahit Ilan? maliit lang. Depende sa swimming pool yan, bro. Mga 2, 3, 4. Naku. Kulang yun, Kulang ano? yun, 10 bro. siguro. Kulang yun. Kasi ako yung overhead tank ko, 2 yun Ganun. Sabi po ng National Water Resource Board, huling-huli na to, gumamit na lang daw po ng timba kapag huhugas ng kotse, naglilinis ng kotse. May technique naman yan Alam nyo itong mga suggestion ng mga ganito. Okay. Babalikan kayo ng mga yan. Bakit? O sige nga, ikaw, maglinis ka ng kotse, gamitan mo ng timba. Sino ba yung MW? Alam mo, mga pinoso po. titirahin ka niyan. Yung MWS, Aral ako dyan, tinuruan ako ng tatay ko dyan, punas piga, ang tawag doon. Mabuti pa, wag na lang kayo mag-suggest kung yun lang naman ang mga suggestion. Oo, parang hindi kayo nakakatulong, sir. Hindi kayo nakakatulong and anyway, ang mas mahalaga po rito, paano mapakalat yung gusto nyo mangyari. Kung magsasalita lang kayo, wala mangyayari. Kailangan meron po yung structure. Umikot kayo kung Merong structure kung paano maipakalat to the last person. alimbawa ngayon, maraming mga car wash. Ba't di kayo pumunta doon ngayon? Ibig sabihin ko, aksyon. Yeah. Diba? Kaya sa statement. Identified ninyo yung mga iba na talagang walang ginagawa. Kausapin lahat ng barangay chairman. Yun. Okay, sector by sector. Ganito dapat January pa lang ginagawa na natin. Wait a Alam minute, na. car wash, you are, nakikialam ka sa free enterprise. Yes. Ganun ba yan? Oo. Negosyo yan. Kasi okay lang kayo dito, pero ito, magkuha kayo dito ng diba? malaking Huwag yung high pressure Huwag yung- na... ganun lang. Kasi kaya Alam mo, nakakasira rin sa... taon po every summer. Tag-init. Problema natin ito. Di na natuto, pare. Danny Javier yan 8:32 ng umaga, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 25. Ayan. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning mga pare ko. Good morning sa inyong lahat. Yung daw pong biyahe ngayong Holy Week, Semana Santa. Kayo po ay kailangan daw mag-book kayo sa DOT accredited tourism establishments. Lalo na kung ang inyong inaasahan ay booking na totoo. Kasi may mga iba dyan, scam maabutan natin. Scam ka pa. Mag-monitor at coordinate kailangan. Mga yun daw pong biyahe naman papalabas. Mabuti pa, magbayad kayo ng travel tax online na lang. Kesa maantala pa kayo sa airport. Yan po ang mga advice. Kasi 1 million daw in the next 8 days. Magmula kahapon hanggang Sunday, 1 million ang inaasahang gagamit ng NAIA. Kinumpute-compute ko yan, pare. 400 events, take-off and landing. 400 events in a day, kaya ba na NAIA yun? Baka overestimated naman yung, 1 million. Exaggerated yun. Isang runway nga lang hindi naman. Kaya ba yun ng 400 events a day? 4 ang runway natin. 3 o 2. Sabi po ng DOT, yung mga accredited enterprises nila makikita sa kanilang website. Sana nga. Wala pa lang Alam mo, nagiging problema, kung minsan, yung mga scammer, ang ginagawa nila, kinokopya nila yung letterhead.
Yun ang Tapos kinukuha, pati yung mga signatures, nakukuha nila eh. yung palang yung mga accredited establishments, doon po sa tinyurl.com. Okay? TINY, tinyurl.com. Diyan nyo raw makikita yung mga accredited na establishments para makaiwas kayo sa pagdating nyo doon wala po kayong booking. Hindi ko kayo kasama rito. Nagbayad ako, ito yung resibo, etc. Hindi ko kami yan. Meron pa raw ngayon, nagte-text, Yan. offering Mga ganito, mga packages. booking. Na mura. Namura. So, meron DOT hotline for information kung kailangan nyo. Ano yung, na yan? Hotline 151 Tour. Ibig sabihin ng tour, yung number na equivalent to TOUR sa inyong cellphone. 151-8687. 151-8687. Yan po ang hotline. Tapos sa website ng DOT. Yan. Paano yun? Kung nadali na. Tapos na. At yun ang mga magbabakasyon po rito ngayong Holy Week. Yung mga kababayan natin nandito lang sa paligid-ligid. Singapore, Hong Kong. Meron ng e-travel form. Liwanagin natin yan, ha? E-travel form. E-travel form. Okay. Maliwanag ba yan? Diyan na kayo, yan ang inyong gagamitin. So may mga e-gates po sa arrival. Yan. Para mapabilis kayo. Ang kalaban nyo kasi 1 million. Oo. Pila, katakot-takot na pila yan. Ang problema rito, pare, pag nagka-cancel ng isang flight man lang yan, Nandun na sila. preso na kayo. Tsaka lahat, chain reaction. Hindi, at ang nagka-cancel hindi lang dito, yung mga abroad, mga nanggagaling sa, kasi hindi ka pwede munang pumasok eh. Okay? Di ba? Yan ang sasabihin. Hindi ka makakalanding. Hindi ka makakalanding dito. Maglanding ka sa Clark. Something like that. Patay. Okay. Dito lang sa domestic, ganun na nangyayari. Minomonitor pa naman ng Department of Energy. At saka nagko-coordinate ng Department of At nagpla-plan pa. Yari kayo. Gastos kayo ng gastos ng mga abgas. Aviation gas. Aviation gas. Ang lakas pag sinulog mo yun, ay mahal nun. Aba, yari kayo dyan. Yari kayo dyan. Ayun. All over the Philippines po, maraming road repairs na gagawin. Ang public works. Ang public works ngayong Semana Santa. Hindi ko naman maintindihan kung ba walang pasok. Ibig sabihin, hindi nagagamit ng kalsada mga tao. Magbabakasyon nga eh. Mas kukunti ang tao daw sa kali. Ayan. Kasi ang dami daw, 18 construction dito sites lang sa Metro Manila yun. Ayun sa labas, ang dami ring roadworks. Aba, yung pagdating mo, ay, sarado yung kali. Ang ano lang dyan, ang importante lang yung mga signages. Alam mo ba, lalo na paggabi, Yeah. I was about to say that. Kung okay lang gagawa kayo ng digging. Parang digging. Nandito na, Tapos nakasalansan yung mga equipment nila, material doon. Ma-aksidente ka talaga. Tapos walang signage. Isama mo na din yung mga malalaking garbage na... ano ba tawag? Iwasan mo yun. Iwasan mo pa yun. Pag nagmumotor ka, lalo na. Delikado yun. Delikado yan. Dito lang sa Show Boulevard. Dito ba lang Yan, ito. Ilang linggo na yan, may ginagawa dyan sa tabi. Aba, okupado yung isang lane. Kaya mantakin mo ang traffic yan. Traffic. Isinara mo yung isang lane, ilang libong sasakyan ang dapat na dumala. Nakakawalang gana doon, walang gumagawa. Wala. Sinara lang. Sinara lang. Sinara lang. Sana kung nirarush nila, maintindihan Ano ba, baka dumaan ka lunch break. 24/7. Wala talaga, 24/7. Dapat 24/7. Walang lunch break yan, Brad. Patay tayo dyan. Naglabas daw ng advisory ang MMDA.
Anong use niyang advisory sa Ano si Atty. Artes naman, advisory. Si Atty. In other words, puro talkies po. Ang Department of Energy, mawawalan daw ng kuryente, talkies. Oo. Ang WRB. National Water Resources Board, naubusan na ng tubig sa dam, talkies. Etong MMDA, magkakaroon ng mga traffic dahil sa may mga ginagawang kalsada, ano makukuha natin? Talkies. Focus at rerouting plan. Wala Wala nga rin Wala ka. Hindi mo masundan yung Okay na sa anak akin naman eh. titingin ka pa. Okay na sana yung reroute. Meron eh. Wala. By the way, ang waste ba nakikilala niya pag may construction dyan? Wala nga. Hindi rin eh. No? Yung waste, hindi niya alam eh. Bigla, ay, meron palang ginagawa. Ang tagal niya maka-adjust. Marami na yan. Marami daw yan. According to the MMDA, the road works will start on Wednesday. So what? Ang lakas pang manakot eh. Yun naman bigat doon. Yung bang, nakulong ka lang ka sa Maynila, di ka lumabas. Pero, wait, there's more! May ganun. Acting like Chairman Don Artes daw po. Yan. Yan daw pong 24-hour roadworks aims to strike a balance between maintaining infrastructure and minimizing disruptions. Sa mga nagbibisita iglesia at Way of the Cross. Disruptions, pare. Ay, kayo How dyan. can you say that? Minimizing disruptions. Kasi, Disrupted na nga kami. well, yung road maintenance po yan, every day, 24/7. Hindi pwedeng. Pag sinabi Isang buhos lang. minimize disruption, it could be worse. Could have been worse. Ganyan. It could have been Yun ang worse. ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin. Hindi nga, bakit kailangan isang buhos ang maintenance? Hindi ba pwedeng kapira-piraso every day? Di ba? Yun ang least disturbance. Hindi ka magsasara ng kalsada. Ba't hindi ba? Hindi napapractice. Ay, hindi Magkano pare ang maintenance budget? Billion yan. Oh, Billion. nasaan yun? May nakikita ka ba ng maintenance? At saka dalawa yan ha. May maintenance ang national, may maintenance ang local. Budget. Abi ba sa LGU? LGU. Saan galing yun? Sa kanilang Kanila. sariling, Sarili. Naayos na po. Iyan ba, nag-aayos na ba kayo? Naayos na po sa contractor yan, yung schedule na yan. Hindi, eto nga, buong Metro Manila, wala ako nakita kalsadang mahaba-habang magdadrive ka na pantay. Yan na lang. Yung Asan yung maintenance budget? Tanong. Okay? Nakakapagtaka yan eh. Ang iba mo gumaganon, umaalon, pare, Sama ng kalsada talaga natin. Biglang merong mataas na parte. Tapos nilagyan ng sandbags para doon dadaan ang kotse. Lahat ng manhole, parang lubak. Hindi pantay sa Oo, kalsada. yung lubak, ang ganyang kalaki yung taas ng manhole. Talaga. Paano naman Hindi na pantay. Alam mo, at the rate we're going, medyo hahabulin natin ng Tibet magiging elevated city na Maynila Diba? Yung manhole po, na parang lubak kasi malalalim eh. May turistang nagtanong na sa akin, why is your manhole like that? Nakausli, parang tansa. Meron nakausli, meron nakabaon. Nakalubak. Hindi ba pwede pantayin yan? At saka iba-iba ang kanilang mga yung pantakip. Iba-iba. Meron square. Yan. Yung square na yun, may nakausli pong bakal, patay yung gulong mo dyan. Patay. Yung ganun eh. Wala bang team na umiikot sa Metro Manila, tinitingnan yan? Wala. Nandun sila sa Teka airport. muna, mas mahirap yata yung nakalibing yung, Baon? Oo, kasi, Hindi, may ganyan eh. Oo, Tent. ganon. Hindi, pag pinatungan nila, hindi natakpan na yung Ngayon, pag nakausli, okay, good tayo. At least mabubuksan yung manhole na yung pag kailangan. Hindi nga. Pero, yun na nga sinasabi natin, wala siyang Hindi ako engineer, ay mo. Walang uniformity. Ano ba talagang pangtakip ninyo sa manhole? Yung square ba o yung round? Yung route. Ba? oo. Nagkakaubusan ba kayo ng mga supply dyan? Ganun ba? Baka naman.
Okay. Alam mo, nakakawalang gana. Yung sasabihin, hindi ang tagal kasi procurement. Mali. Bilhin mo na nga lahat for the year. Alam mo naman yun eh. By the way, speaking of procurement na iba, yung lisensyang papel, akala ko ba naayos na? Balik na tayo Wala Hindi, pa narinig ko lang ng anak ko, papel? Wala pa plus. Nag-aaway pa rin sila. Pag mula lagay sa wallet mo, gulagulan na yun. Wala yun. Hindi pa laminate mo. Hindi ganyan kalaki. Kalaki ba? Tutupiin mo talaga eh. Hindi siya. Alak na to. Problema yan. Meron akong Hindi, kaibigan. ang laki. Parang may malaking ID na. Ito. Meron akong kaibigan. Inano siya. Sinita siya ng enforcer. Sabi sa kanya, nasaan yung nyo? Ng driver's license nyo. Sabi sa kanya, alam mo sagot niya, ikaw, may driver's license ka ba? Kasi wala ako eh. Pareho tayo. Pareho lang tayo. Ito may comment dito. Kaya raw iba-iba kontraktor. Ayan. Dahil iba yung manhole at mga road repair. naman. Kasi minsan may isang patsirito, maayos. Pag sa kaliwa, sama. Ibang kontraktor Ibang kontraktor yun. Maski na iba-ibang kontraktor kung standard ang Standard tayo. Yeah. Hindi nila pwede sabihin yun, hindi iba-ibang. Hindi. May inspection kayo eh. In-inspection nyo yung mga yan. Ibig kong sabihin, iba-ibang mga, nung nagpa-bid kayo, iba-ibang terms of reference ng bid, gano'n? Oo, iba-iba. Huwag daw kayo mawala ng pag-asa, darating ang panahon, papantay din niya. Pagkakadadaan, Masyado kayong ilang gulong mo masisira pa. Masyado kayong mabilis ma-discourage eh. Ngayon daw po, eto pa, LTFRB. Another. May special permit daw. Ngayong Holy Week, ang mga PUVs. Yan, special permit Masyado rush ata. Pag Holy Week lang yan, ayos yan. Pero special permit, magkano special permit? Yun ang magandang tanong. Kasi may random inspection ng mga PUVs eh. So, kasi po, pag Holy Week, maraming mga kolorum lumalabas. Why? Ang taas ng demand. Eh, yung mga bus, papuntang probinsya. Naku po, hindi natin makalkula gaano ka laki. Biglang tataas ang demand pag Holy Week. Diyan naglalabasan ang kolor. Alam mo sinasabi ng mga may franchise na talagang matatagal na ng mga operator. Ba't pa kayo magbibigay special? Padagdagan nyo na lang dun sa mga operator. Halimbawa, kung ang number of units ng operator at this point in time, dahil sa kanyang mga guidelines 20, pag bakasyon, Kakabit sa kanya. gawin mong 50. O sabi mo maglabas kayo ng 50. Mahanap kayo ng kabit. Kayo na lang, para iisa ang mga pag-uusapan Bakit nyo. special? Hindi kailangan diretso sa LTFRB. Ikaw naman, magkakataon kailangan ng special permit. Special permit, kailangan. Gusto mo, hindi na dumaan ng LTFRB. Bibigay na lang ng LTFRB. Sa operator? Mali. Dapat sa LTFRB. Paano naman kami yan? Congressman, ikaw naman. Mahirap ang papel, Bigyan ng special permit. Mahal pa ang papel ngayon. Mahal ang papel ngayon. At, ano daw po, thorough inspection ng mga PUBs dahil sa safety. Yan. Ayun ang ibig sabihin ng special permit. May safety. Ay, safety. Okay. Yung mga gulong, spare tire. Oplan, bantay, biyahe. Nakita mo yan? Okay, boss. Nakita mo, naintindihan mo na kung bakit mag-special permit. May kasama doon sa... Kasi yung mga ideya mo, pampabilis. No? Wala nang worry, sana. Mali yan Paano yung safety? Saka yung driver. Ibig sabihin po ng safety kami. Teka, sa safety ko na Safety to. ko. Special permit ba kailangan mo? Kailangan Safety natin na yan. Meron daw din pong random drug tests. Yan. Ng mga drivers. Really? Wow. I like to see that. Pero meron silang health desks. Yan yung mga usual
The help desk, madali yan. Ano yan? Ano yan? Isa ron, tsaka, tsaka kartulina, nakalagay ano dito. Yung helpdesk, Kamo ng logo. wala pong ginawa yun, Ayan. hindi mag-monitor ng Facebook. Oo. Hindi nyo maaasahan yan. Sila nagtitingin. Lahat po yan, Mga nag-cellphone, yung mga helpdesk. By experience. Based on experience, yan po ang... So, yung listahan daw ng mga road repairs, pwede nyo makita sa MMDA website. Thank you. Will that help? Titingnan natin. Puro ka Facebook kasi tingnan mo naman yung MMDA website. Baka meron tayong matutunan. Ito, Ano, sabi? ikaw, Tirso, mapagmatsyag ka talaga, Kapatsyag Tirso. ko, ano sabi? Sabi. Mali naman yung sinasabi nyo. Meron itong road maintenance. Talaga, sabi niya. Sabi ni Tito. All over the country. Kasi ayos pa yung kalsada, sisirain Sisirain nila. ulit para ma-maintain. Bakit? Ang gandang kalyo, magdaan mo ba? Ano to? Yung mga sinasira kalye, ba't hindi yun ang gawin? Di ba? Baka naman. Yung paring Jojo noon, galit na galit kasi meron siyang maliit na Kondo. kondo, tsaka yung yung kanyang Laundry. laundry. Yung harap daw nila, panakana ka, binubungkal. At pinapalit na yung semento. Nakakapunta doon sa laundry. Sabi ko sa kanya, baka ano yan, regular customer. DPWH. Bubungkalin. Ayos na ayos pa bubungkalin, tapos i-maintain. Ano ba talaga ang mga policy natin dyan sa road repair? Kasi taon-taon nga, ang laki ng budget. Ang laki ng billion. Pero wala akong makakitang matinong kalsada sa buong Metro Manila. Billion yan. Ang nationwide, mas billion. Ang matino lang kalsada dyan, yung Skyway. Hindi, may ano yun eh. May bayad yun eh. By the way, Ang LX S3. okay, sa gilid ng mga Skyway at SLEX, Doon ba natin- may service road. Ngayon, meron akong dinadaanan ngayon. Ayoko nang daanan uli hanggat hindi nila inaayos. Yayari ka doon. Hindi, ginawa nila. May ginawa yung DPWH or whatever. Service road. Sa service road. Pero may mga uka-uka yung Pagkakagawa. So, ngayon ako yung motor ko, hindi naman makapalang gulong nun. Pag sunod ka dun sa ukada, Patay ka. So, ayoko na, lalo na kung mabilis. At daan na lang ako dun sa C5 extension kahit na malayo ang ikutan. At ang tanong ko, what the hell? Anong ginawa niyo Kasi ron? engineering work Ginawa yan. niyo? Ang layo pati, yung basta, Sir Joel naman. Yung palang, sa pikutan. yung palang artwork yun. Putya, Ang kalsada po natin rito may design. By design. makinis na. Yun lang naman hinihiling natin makinis para maganda. Hindi masisira ang Ano yan? gulong. Ayaw natin Suspension mo, maayos. Sa kalsada, ayaw natin ng uniformity. By Kung sa design. Europe, merong stone pavement. May mga Yeah. uwang-uwang. Tayo, ang ating Ayan. mga Uka-uka. kalsada, uka-uka, meron pong design. By design yan. Sayang. Daw sana ko yung ukay isang diretso. Hindi, biglang liliko ng konti. Iniwasan, uy, nandito na naman. And you could see, yung iba nag-change lane, magbabanggaan pa kayo. Kasi umiiwas din yung mga tao eh. Sa ports, Maintindihan? isa pa yan. Problema yung mga ports. Oo. Kasi yung mga bus stations, ang LTFRB, at least meron silang press release. Ang ports, minomonitor ko. Wala pa. Si GM Santiago, wala pa. Wala pa. Anong gagawin eh? Pag nag-i-inspection sila, Alam mo, ang ports kasi, hindi naman, yung halimbawa, between Quezon and Bicol, yan ang mga crucial dyan eh, na mga tawag nito, na linya, ruta. Okay? Hindi naman yung halimbawa, Manila, between Manila and Cebu, hindi. Yung mga inter-island, yung malapit. Crucial yan. Halimbawa, galing ka Quezon, papuntang Marinduque. Yes. Galing ka Batangas, papuntang Calapan. Mga ganon. At saka in between, sa Quezon. Halimbawa, galing ka na Timonan, papunta ka ng Pulillo Island. Mga ganon. Yan ang mga hindi na monitor yan. Yun na nga eh. Eh, At yung yung mga ganun. doon mas madalas sa aksidente. Eh, di ba nangyari nga doon sa Basilan, papunta sa Loop? Oo, Nasunog. kawawa. yung atimunan to. Paano masusunog Traffic, ang isang sasakyan na nasa tubig? Oo. Di ba? Katakataka yun eh. Yung ano sinasabi na Atimonan, Polillo. Oo. Ano yan? Magano na yan? Malakas yung ano. Eh, dito na lang sa Laguna. Ito, dito. Oo, yan. Yung aksidente na dyan. Na aksidente dito. Oo. Oo nga eh.
Galing sa Binangonan papunta doon sa island. Tatawid. Talim. Talim Island, oo. Mabilis. Marami rin yan. Sandalian lang yan. At saka, bakit overloaded? Yan. Yun ang kailangan bantayan eh. Okay. Siyempre po, napakadaming tao. Holy Week, Oo. Semana Santa, yung mga yan, gusto makasakay. Hindi pwede yun. Na gusto lang nilang makasakay. Pabayaan mo. Oo. 9 o'clock. Gawin ninyong LTFRB. Magbigay kayo ng special permit ka. Kaya. Sayang yun. Sayang din yung special permit. Okay, 9 o'clock ng umaga, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ.